Ano pala yung importante mo sasabihin? Direktang tanong ni Gigi kay Carlo. I know the truth, Gigi. Alam ko nang ikaw ang liver donor ko. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang ika-15 kabanata. Gulat na gulat si Carlo nang makita si Gigi. Ibang-iba na ang ayos ng dalaga kumpara sa huli nilang pagkikita. Yeah, it's me, Carlo. Is there any problem with that? Tanong ni Gigi kay Carlo, pero agad na sumingit si Bettina sa usapan ng dalawa. Birthday pala ng baby mo. Happy birthday to her. So unexpected, dito din pala kayo nag-celebrate ng birthday party. Plastic na wika ni Bettina at umakto na tila ba isang mabuting tao. Ngumiti naman sa kanila si Gigi na tila ba isang palabang babae. Oh yeah, it's my Daisy's birthday party. I remember birthday pala ng baby niyo, right? Happy birthday to her too. Oh, before I forget, thank you for this. Highly appreciated. Sana kanina pa kayo nagpunta. Tapos na tuloy yung party at ubos na yung handa. Even I want to give you some food for giving back. Ubos na talaga eh. O siya, bye na. Wika ni Gigi na tila ba nangiinsulto kay Bettina. Susundan pa sana ni Carlo si Gigi, ngunit hinawakan siya ni Bettina sa braso. Not now, Carlo. It's Dahlia's birthday. Unahin natin ang importanteng bagay. Much important than your past. Nakakahiya sa mga bisita. Madiing wika ni Bettina kay Carlo. Nakinig naman ang lalaki at nagtimpi. Pinatapos na muna ni Carlo ang kaarawan ng kanilang anak. Matapos nga ang kasiyahan ay nagsiuwian ng mga bisita. Kaya nagkaroon ng tiyempo si Carlo na magpunta sa receptionist upang magtanong. Excuse me, can I have Miss Gigi contact? I'm her friend and she forgot something important and I'm the only one who can give this to her. Wika ni Carlo, ngunit sumagot sa kanya mga ito. We can't give her number for privacy, but we can contact her. Para makausap mo po, can you wait a second? Wika ng lalaki na sumagot kay Carlo. Tumango lamang si Carlo at naghintay. Mabuti na lamang ay pumayag si Gigi na makuha ni Carlo ang kanyang numero, kaya naibigay ng mga receptionist ang contact number ng babae kay Carlo. Matapos nga mga araw na yon, ay balik-balik trabaho na si Carlo dahil sa isang linggo lang naman ang leave niya sa kanyang final. Please answer me, Gigi. Bulong ni Carlo sa sarili. Free time niya sa mga oras na yon kaya hindi na nag-alinlangan pa si Carlo na tawagan ang numero ni Gigi. Ngunit iyon na ata ang ika-10 tawag ng lalaki sa numero ay hindi pa din ito sumasagot. Hanggang sa naka-receive siya ng voicemail mula kay Gigi. Sorry, can't answer your call. I'm busy. Text me where I can meet you so I can write a sked for you, Carlo. Hope you understand. Voicemail ni Gigi kay Carlo. Tila nabuhayan ng loob si Carlo nang marinig ang sinabi ng dating asawa na si Gigi. Hindi na nagdalawang isip pa si Carlo na replyan si Gigi dahil gustong-gusto na talaga ni Carlo na makausap ang dating asawa. Text message. Let's just meet up at the cafeteria near the hospital at 12 in the afternoon. Gigi. Okay. Napangiti si Carlo nang mag-reply sa kanya si Gigi ng okay. Hindi na nga makapaghintay pa si Carlo na makausap si Gigi, kaya agad na nagtungo si Carlo sa cafeteria kahit 30 minuto pa bago mag-alas 12. Ilang sandali pa nga naghintay si Carlo sa cafeteria, ngunit lagpas alas 12 na ay wala pa din si Gigi. 1:30 na nang mag-text sa kanya si Gigi na hindi ito makakarating dahil may bigla ang gagawin. Hindi mawari ni Carlo kung sinasadya ba iyon ng dating asawa o sadyang nagkataon lamang. Umuwi na lamang si Carlo sa kanila at naabutan si Zack sa kanilang bahay, karga ang kanilang anak na Bettina. Zack, nandito ka pala. Wika ni Carlo at tila ba nakakita ng multo ang dalawa sa biglang pagdating ni Carlo. I called him kasi umalis si Cynthia para magpatulong sana. Huwag kang mag-isip ng kung ano
Wika ni Bettina. Gusto sana matawa ni Carlo dahil wala naman siyang sinasabing ganon. Pero ayun agad ang paliwanag ng asawa. I didn't say anything. Napadaan lang ako to say na baka gabihin ako sa duty. Wika ni Carlo at humalik sa asawa. Hindi na lamang pinansin ni Carlo ang mga bagay na napupuna dahil para sa kanya ang importante sa ngayon ay ang makausap niya si Gigi para masagot lahat ng katanungan sa kanyang isipan. Ilang beses pa na tumawag, nag-text at nag-voicemail si Carlo kay Gigi, ngunit palagi itong may dahilan hanggang sa isang araw ay si Gigi na mismo ang tumawag kay Carlo. Carlo? Bungad ni Gigi. Gigi, for God's sake! Buti naman at kinausap mo na ako. Wika ni Carlo na tuwang-tuwa, halos daig pang nanalo sa loto. I received all your calls and texts and voicemail, and I'm really sorry for ignoring you. I was just so busy. But I'm now in cafeteria near the hospital. Can you go here para makapag-usap tayo? Wika ni Gigi kay Carlo mula sa kabilang linya. Hindi na sumagot pa si Carlo at mabilis na nagtungo sa cafeteria nang walang pag-aalinlangan. Daig pa ni Carlo si Flash sa mabilis nitong nakarating sa cafe at malayo pa lang ay natanaw na si Gigi. Mag-isa lamang ito at hindi dala ang kanyang anak na si Daisy. Gigi, sorry pinag-intay kita. Hingal na wika ni Carlo. Agad na humarap naman sa kanya si Gigi at matamis na ngumiti. No, it's okay. Nothing to worry. So what are we gonna talk about? Wait, do you need something? Hingal na hingal ka. Don't tell me tumakbo ka papunta dito. Litanya ni Gigi kay Carlo na tila ba nag-aalala. Ngunit peke iyon dahil makikita sa mata ng dalaga ang puot at inis. Wala to, okay lang ako. Order na lang ako ng macchiato. Wika ni Carlo. Tumango lamang si Gigi at ngumiti sa lalaki. Ano pala yung importante mong sasabihin? Direktang tanong ni Gigi kay Carlo. Sumeryoso naman si Carlo at tumingin sa mga mata ni Gigi. I know the truth, Gigi. Alam ko na ikaw yung liver donor ko. Diretsang wika ni Carlo kay Gigi. Bigla naman nawala mga galit ni Gigi sa mga labi at seryosong tumitig kay Carlo. I don't know what you're talking about. Pagtanggi ni Gigi sa sinabi ni Carlo. Huwag mo nang itanggi pa, Gigi. Alam ko ng totoo. Bakit mo tinago? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo nang tinanong kita? Sunod-sunod na tanong ni Carlo kay Gigi at hindi na nga nito napigilan pa ang kanyang dinaramdam. For the good, Carlo. Seryosong wika ni Gigi. Maikli lamang iyon pero makahulugan ang sagot na binitawan ni Gigi. Pero karapatan ko malaman, Gigi. Alam mo ba kung gaano ako ka-guilty ngayon dahil sa ginawa ko sa'yo? I almost forgot my own family just thinking how insane I am for hurting you, for letting you go. Sobrang gustong-gusto ko na mahanap ka para magpasalamat, para humingi ng tawad. I was stuck on the idea na hindi na ako makakabawi sa'yo. I'm so sorry, Gigi, for doing all those things to you. Patawarin mo ako. If I can only turn back time, I will stay by your side. Mahabang litanya ni Carlo at lumuhod pa kay Gigi. Stand up, don't make a scene here. Ayos lang yun, Carlo. I did that for the good. Ayoko din naman na magstay ka sa akin dahil lang doon. Ayoko maging rason yun pag-donate ko at pagligtas sa buhay mo to take advantage. Ginawa ko yun kasi gusto ko. It's my decision to hide the truth. Kaya please, Carlo, let's just live in the present and forget about our past. Tapos na yun, huwag na natin balikan. Mahaba at makahulog ang wika ni Gigi kay Carlo. Tinulungan pa nito si Carlo na tumayo. Naisip naman ni Carlo na tama si Gigi. Maybe you're right. Pero wag mo sana akong alisin sa buhay mo. I want to thank you at makabawi sa'yo. Even if we will stay as friends. Wika ni Carlo. Pinunas naman ni Gigi ang luha ni Carlo sa pisngi bago nagsalita. I'm glad to hear that from you. Mamuhay na lang tayo sa kasalukuyan
at gawin na lang stepping stone ng mga mali at natutunan natin sa nakaraan. Tama, pwede naman tayo maging magkaibigan. Pero hanggang doon lang yon, wika ni Gigi. Napangiti naman si Carlo at tila ba gumaan ang kanyang pakiramdam nang masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin kay Gigi. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone ni Gigi kaya sumenyas ito kay Carlo na sasagutin lang ang tawag. Ngunit nandun pa din si Gigi sa harap ni Carlo. Kaya rinig ng lalaki ang bawat linya na lumalabas sa bibig ni Gigi. Yes, Yaya. What? Saang ospital? Okay, I'll go there. Matapos malaman at marinig ang sinabing balita ng katulong, ay agad na ibinaba ni Gigi ang tawag. What happened? Tanong ni Carlo kay Gigi, ngunit tila babalisan ng babae. Text na lang, Carlo. I'm sorry, importante lang talaga to. Wika ni Gigi at nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Naiwan naman si Carlo na tulala, ngunit masaya ito dahil gumaan na ang kanyang pakiramdam nang makausap si Gigi. Samantalang si Gigi naman ay agad na nagtungo sa ospital kung saan isinugod ang kanyang anak. What happened? Alalang tanong ni Gigi sa katulong. Hindi ko din po alam, Mami. Kumakain lang po siya tapos hinimatay. Umiiyak na wikang paliwanag ng katulong kay Gigi. Nasa na si Daisy? Tanong ni Gigi at ngayon ay labis ang kabang nararamdaman ng babae. Nasa loob pa po. Sagot ng umiiyak na katulong. Maya-maya ay lumabas na ang doktor at kinausap nito si Gigi. Sino po bang ina ng bata? Tanong ng doktor. Agad na lumapit si Gigi sa doktor. Ako po, Dok. Kamusta po ang anak ko? Umiiyak na tanong ni Gigi. For now, the child is not fine. Nagkaroon siya ng allergy reactions and it could have been inherited from a family member. Wika ng doktor at ipinaliwanag kay Gigi ang allergy ng bata at napagtanto ni Gigi na minana pala ng kanyang anak ang allergy ni Carlo. Paano po masusolusyonan yun, Doc? Tanong ni Gigi sa doktor. May allergy ka ba? Diretsang tanong ng doktor kay Gigi. Wala po. Mabilis na sagot ni Gigi. Yung father? Tanong muli nito, ngunit natahimik lamang si Gigi at hindi nakasagot. Bakit po ba kailangan mong malaman kung may allergy kami? Diretsang tanong ni Gigi sa doktor at agad naman na sumagot ito. Dediretsahin na kita. Ang allergy ng anak mo ay magagamot lang sa pamamagitan ng antibody donor. Kung saan hahanap ka ng donor na may kaparehong allergy katulad ng sa anak mo. Pero kailangan ng taong yon ay ma-overcome ang allergic reactions. Much better kung isa sa inyo ng daddy ng bata ang may ganitong kaso. Kasi mahirap makahanap ng same allergy katulad ng sa anak mo. Diretsang wika ng doktor kay Gigi at umalis na. Para namang tumigil ang ikot ng mundo ni Gigi. Iniisip niya pa lang na lumapit kay Carlo ay para bang hindi niya na ito kaya at magsasabi siya ng katotohanan. Ngunit sa kabilang isipin ni Gigi ay kailangan niyang kainin ng hiya at pride upang maligtas ang kanyang anak at makasama ito. Hati ang desisyon ni Gigi at tila ba hindi makapag-isip ng tama dahil sa biglaang sitwasyon at naisip pa ni Gigi kung kailan handa na siya para magsimula ay ngayon pa nangyari ang ganitong problema. Palakad-lakad si Gigi at tila ba hindi makapag-desisyon. Ngunit dahil sa kanyang lubos na pagmamahal sa kanyang anak, ay linunok niya ang lahat at tinawagan si Carlo. Carlo, please pick up the call. Bulong ni Gigi at hindi mapakali. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Tuluyan na nga kayang aaminin ni Gigi ang katotohanan? Maililigtas kaya ni Carlo ang buhay ng kanyang anak? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.